Kaway-kaway sa inyong lahat mga ka-farmers. Magandang umaga. So habang tayo ay katatapos lang magkape, ipapasilip ko sa inyo yung ating mga alaga. So ayan, ibibigay lang natin sa kanila yung kanilang pagkain. Yung kanilang pagkain ngayon ay hindi natin in-slice. Yung mga buo na repolyo, yung mga dahon, ilagay natin dyan sa gilid at dahan-dahan nilang tinutuka hanggang maubos po yan mga ka-farmers. At kaway-kaway sa ating mga subscriber dyan, especially yung mga OFW. Marami tayong OFW na gustong pasukin ang farming business. Since naalala ko yung OFW, pag-usapan natin yung OFW. Kasi marami tayong mga kaibigan na OFW, marami tayong mga kumpare na umalis ng ibang bansa. Ang sinasabi, isang kontrata lang ang aking tatapusin, 2 taon lang para makapag-ipon para magnegosyo sa Pilipinas. Pero hindi ko alam, yung mga kilala ko na yan hanggang ngayon nasa ibang bansa pa rin. Sa totoo lang mga ka-farmers, naging isa din po akong OFW, kaya naiintindihan ko yan. Pero kung hindi po tayo mag-iipon ng maayos, hindi po tayo maglalakas loob para umuwi sa Pilipinas para makapag-start ng negosyo habang buhay po tayo nasa abroad. Pero sa abroad mga ka-farmers, habang malakas lang po tayo, habang bata pa tayo is nasa abroad po tayo. Hindi po habang buhay is nasa abroad po tayo mga ka-farmers. So mas magandang gawin po natin, katulad ng aking ginawa, mag-ipon ng maayos. Pag mayroon ng kunting ipon, kahit hindi masyadong malaki, kailangan maglakas loob po tayo mag-start sa Pilipinas. Kasi habang bata pa tayo, malakas pa yung ating katawan, kaya pa natin mag-build ng kung ano ang ating plano. Kaya pa tayong dumiskarte kung anong negosyo ang pwede natin gawin. Kasi mahirap kung matanda na tayo, marami tayong pera na naipon, pero mahirap pag matanda na tayo, masakit na yung ating mga tuhod mga farmers. Mas maganda pag maaga pa, mas bata pa tayo magsisimula para marami man ang mga pagsubok, marami man ang mga failure na dumating sa ating buhay, kaya pa natin makapag-adjust kasi bata. Yun po yung mga pumapasok sa isip nung ako po ay nasa abroad pa mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, sinishare ko lang yung ating videos nito para ipakita sa inyo na talagang pwede tayong kumita, pwede tayong magkaroon ng pera sa farming business. Tulad dito, meron tayo ditong arayar, mga pabo, siyempre meron tayo ditong mga gansa. Ayan, maliit lang na backyard farm yung nandito sa atin, pero malaki-laki rin ang kinikita dito mga ka-farmers. Siyempre yung bibinta natin ng fresh egg, yung fertile egg mga ka-farmers, yan yung maganda-ganda yung kita din. Yung mga bumibili ng trayo na pabo, yan, magandang kita dyan mga ka-farmers. So nadepende lang po yan sa ating diskarte. Ayan, sa pagpapakain din mga ka-farmers, kailangan madiskarte po tayo. Kita nyo naman yung mga nauna kong videos, yung mga pinapakain natin, yung mga greens, makinuha natin sa merkado. Ayan, kung masipag din po tayong magtanim, napakarami po na pwede natin itanim ng mga organic na pagkain. So ayan mga ka-farmers, pinasilip ko lang sa inyo ang ating napakagandang umaga. Ang ganda ng panahon, mukhang hindi uulan ngayon. Ayan, tatapos ng kumain, katatapos lang natin magbigay ng mga pagkain sa ating mga alaga. Ayan, pero hindi pa sila tapos kumain mga ka-farmers. Wala naman silang kabusugan. Hanggang hindi na uubos yung mga pagkain nila sa kanilang lalagyan ay tuloy-tuloy lang yung kanilang pagtutuka hanggang maubos po yan mga ka-farmers. Ganyan lang yung kanilang trabaho. Ayan mga ka-farmers, napakaliit na yan, lugar, pero malaki ang pwede natin kitain. Yun lang, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga